Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na with evidence. Ako trending na trending ang pagsagot ni spokesperson Attorney Claire Castro. Well, karapatan naman niyang sagutin kasi ang mga tao ay naghihintay sa kanyang sagot kasi siya ang nagdadala sa boses ng Malacanang mga kabibig. Kaya excited ang mga tao kahapon kasi hinahanap siya. Nasaan naman si Auntie Claire? Oh, bakit ang tahimik-tahimik ni Auntie Claire? Anong oras ba ang press ko ni Madam Claire? Pero ngayon, confident na confident si Madam. Tapos ang ganda. Grabe ang face value. Tapos alam niyo ba kabibig, talagang parang galit si Madam Claire, no? Galit siya nag-explain kung sabi pa niya, peke ang police report na na-post sa Facebook. Sabi ng ilang netizen, kung peke, nasaan ang original? I-post mo, Madam Claire. Bakit hindi mo sinabi na eto ang original na police report? Kasi kung magsabi kang peke ang police report, dapat meron ka ding dokumentong maipapakita sa mainstream media, sa tao, na ito ang original report. O, tingnan nyo, ikumpara nyo. Kasi ang sinabi lang ni Madam Claire, peke. Yung huling part daw ay edited. Nilagay lang daw doon para masira ang pangalan ni FL Liza Marcos. Posible naman na edited yon, peke yon. Pero ang mga tao nagtatanong, show us the original. Kung talagang wala doon ang pangalan ni F. Eliza Marcos. Kung gusto mo talagang linisin ang kanyang pangalan, dapat ibigay mo na ang original para manahimik na ang tao. At ang mga tao pwedeng, uy, sorry F. Eliza, patawarin mo kami, nadadala lang kami sa mga news ngayon, sa mga fake news ngayon, wala ka palang kasalanan, kasi nakita na namin yung original na police report na shinare sa amin ni Claire Castro sa kanyang press con. Magiging ganun ang reaction ng mga tao, pero questionably pa rin kasi wala kayong pinakita na original document para ma-compare namin ba kung ano ba ang katotohanan, sino ang nagsasabi ng totoo. At eto pa kabibig, sabi ng ilang netizen, ang yabang ni Claire. Bakit? Sobrang yabang. Pati kapatid ng presidente. As in, ganun siya sumagot. Humingi si Senator Amy Marcos ng comprehensive reports hinggil sa mga allegedly linking First Lady Marcos to the death of Paulo Tontoco. Amy Marcos politely asking for a comprehensive report. Alam nyo ba, grabe si Madam. Sabi niya, bakit pa namin itong ginawa natin? Ito na yung comprehensive report. Ano pa bang kailangan niyo? Itong press ko na ito, ako na nagsasabi ng lahat-lahat detalyado ang mga pangyayari. Sabi pa niya, si F. Eliza, ang daming programs na inatinan nung pumunta siya sa LA. Oo nga, may mga programs na nag-attend si F. Eliza Marcos doon. Pero after the program, what happened? Hindi naman pwede naging sabog si Tantoco during the program ni Liza Marcos. Hindi naman naging sabog at na-overdose si Tantoco during party. Bakit siya sumisinghot ng cocaine kung walang activity? Trip-trip lang? Diba? Tapos sa investigasyon daw, sa police report na fake sabi ni Claire Castro, nandun ang kokani daw, mga 3 syringes, may plastic pa, na may laman ng white powdery substance, tapos nag-scatter all over the floor ang white powdery substance. Kaya, sabi ng ilang netizen, kung talagang peke ang dokumento at edited ang dokumentong pinost ngayon ng mga sa Facebook, maglabas kayo ng totoong dokumento. Yung solido, yung talagang original. Para hindi namin kayo mabash, sabi ng netizen. So, eto kabibig ha. Ito yung pagsagot ni Claire Castro sa request ni Senator Amy Marcos na
comprehensive report. Sa aking pag-intindi disclaimer lang this is my own point of view. Yung press con ni Claire Castro, yung 4 minutes explanation ni Claire Castro hinggil sa nangyari kay F. Elisa, yun na daw ang comprehensive report niya. How do you define comprehensive report? It's equal to 4 minutes? Ay nako, ito kabibig Ito yung pagsagot ni Claire Castro sa hinahanap ni Senator Amy Marcos. Naku, ang mga tao ngayon, humihingi na. People are asking for Senate hearing. Naku, parang, ito nakabibig makinig tayo. Nagsalita na po ako ngayon. Pinaliwanag na po natin lahat ng mga katotohanan. So, nagsalita na ako ngayon. So kung anong yung lumalabas sa bibig ko, ito na yung comprehensive report. O wag po tayo kasing maniwala masyado sa drama, sa gimmick, sa gawa-gawang kwento. Siguro din tayo po bilang miyembro ng media, kaya din po natin alamin kung ano ba talagang katotohanan ito. So, sinasabi ko na po, yung police report na yan, it's a fake document. Pero how's the... Okay lang siya. Alam niya kasi po yung katotohanan. Sa totoo lamang po ayaw niya sana to nang lumaki pa dahil ang administrasyon na ito ay para ipakita ano bang ginagawa ng Pangulo, anong trabaho ng Pangulo, at paano ba kami magtrabaho para sa taong bayan. Pero pilit na ginigiba, pati ang unang ginang, para maapektuhan ng Pangulo at ang kasalukuyang administrasyon. Pero wala pong ikinababahala ang unang gilang dahil alam po niya ang katotohanan at makikita mismo ang mga records na yan. So ang dapat mabahala dito, yung mga naninira sa kanila dahil hindi nila magigiba sa gamit na to, ng mga fake news na to, ang administrasyon na ito. Nagsalita na po ako ngayon. Pinaliwanag na po natin lahat ng mga katotohanan. So wag po tayo kasing maniwala masyado sa drama, sa gimmick, sa gawa-gawang kwento. Gawa-gawang kwento pala yun, no? Yung may na-overdosed, gawa-gawang kwento pala yun. Yung di umano'y, sabi ni Claire Castro, hindi kasama si Tantoco sa official na delegates ni F. Elisa Marcos. Sabi dito kabibig So, paano na yan? At Senator Amy Marcos, yung press con ni Claire Castro, yun na daw ang comprehensive report. Ano kaya ang magiging statement ni Senator Amy Marcos? Maniniwala kaya si Senator Amy Marcos sa 4 minutes? 4 minutes yun, explaining about what happened to F. Elisa Marcos. Maniniwala na kaya si Senator Amy Marcos yun? Or baka ito yung magpupush kay Senator Amy Marcos, mag-Senate hearing tayo kasi hindi ka pa rin paniwala ang kanyang comprehensive reports. Pero depende na kay Senator Amy Marcos kung paano niya understand, paano niya i-analyze yung comprehensive report ni Claire Castro explaining everything what happened. Diba? Yung linking F. Elisa to the death of Paulo Tantoco. Sana, okay lang yun. Sana, sabi niya, okay na ako doon, Claire. Swak na yun. Correct na yun. Perfect na perfect. Pero ang tanong, kung approved ba yun ni Senator Amy Marcos, knowing Senator Amy Marcos, hindi yun ibig sabihin na humihingi siya ng comprehensive report, dependent na siya sa Malacanang na let's wait for the Malacanang to give us, but no, magsasagawa yan ng independent ang tawag ito, independent research about what happened. Remember about yung kay Pangulong Duterte, di ba ang daming nalaman ni Senator Amy Marcos? How much more about this? Ang tanong, payag kaya si Senator Amy Marcos na magkaroon ng Senate hearing tungkol sa pagkamatay ni Paulo Tantoco? Sabi ng ilang netizen, no need now for a Senate hearing kasi hindi naman yung public figure si Tantoco. Pero ang ang connected sa kanya, na link sa kanya, ay the First Lady of the Philippines. Depende na talaga kung ano ang kailang plano. Ito ang komento ng isang netizen, fake daw. Then show us the real one. If Malacanang says the police report is fake, then what is the real one? This isn't just about PR. It's about truth, trust,
and a death of once fully explaining. Read why the palace denial may have done more than harm. Sabi ni Rob Rances, I somehow predicted Auntie Claire's response, so I'm only making a minor edit to the draft I wrote yesterday. But honestly, the response is worse than I expected. It didn't just dodge the issue, it deepened the public trust. Alaka! Malaki niyang response to the Paolo Tantoco cocaine overdose case is not just irresponsible. It is institutionally damaging. Hello? Why? Because when a citizen dies under suspicious circumstances on foreign soil, while on official travel with a member of the First Lady's inner circle, the burden of clarity is on the government. Oh, and yet, this is what we get: a sweeping denial, a press release of what appears like outrage, parang galit, gustong manakit, zero evidence, no public documents, no independent verification. Worse, it's being weaponized as an attack defensive narrative, reducing the tragedy into mere political noise. Auntie Claire, this matter is not just about PR. This is about public accountability. If the palace claims the police report is fake, it is duty bound to show the real one. Diba sabi ko sa inyo, kung fake siya, ipakita nyo ang totoo. Where is the official U.S. coroner's report? Where is the official communication from LAPD or LA Country? Where is the palace documented inquiry on coordination with U.S. authorities? Fake news is not rebuttal. It is an accusation that must come with proof. Because otherwise, this statement isn't damage control. It's credibility suicide. And let's be honest, the public isn't stupid anymore. We know when leaders are deflecting. We know what silence and vague denials often mean. If Paulo Tantoco really died due to accidental overdose, and if the First Lady or anyone in her entourage truly have no involvement, then it is in Malacayan's best interest to release official, authenticated foreign documents, welcome a Senate probe. Oh, diba? Set a precedent that transparency applies to allies, not just critics. Otherwise, the fake report narrative will only inflame suspensions further. Power punch. It is not nakakahiya to ask questions. What's shameful is dismissing those questions without proof. This isn't baseless rumor, it's a death. It's undeniably a matter of public interest. It involves people in power. And Filipinos, no matter what side of the fence, deserves answers, not excuses. You say, BBM is pro transparency. That starts with being transparent when it's hardest. Until then, no press conference can hide what silence refuses to answer. Sabi dito, opinion by Rob Rances. The speech is part of protected civil discourse under the Philippine Constitution. It presents no accusations or guilt but urge transparency, accountability, and factual governance in the matter affecting public trust. Yun na nga kabibig. Parang na-shock ang mga netizen sa sinasabi ni Claire Castro. Sabi niya, ginagamit ng mga obstructionist para masira ang First Lady, ang Pangulo, ang administrasyong ito. Yung mga nagluluksa, nadadamay sa pamumulitika. Ito ang sagot ng mga netizen. Paano hindi malaking issue? Number 1, asawa siya ng Deputy Social Secretary ng Malacanang. Number 2, effects of cocaine yung cause of death. Number 3, nag-attend siya ng official function kasama ang FL. Bakit hindi maka-issue ng legit reaction instead of being so defensive? From Eric Cham. Ito pa. Naging comedy na talaga yung gobyerno ngayon. Ito pa. Castro din, ito ba? Ang daming comment nila. Sana may naniniwala pa sa iyo, Claire. Ay, meron pala mga Team Coke. Sila yung naglolokohan. Grabe, Jod, ka-oplok ni mo, Claire. Sobrang kapal ng pagmumukha ni Castro. Matamaan sa amin. Pamumulitika daw ito. Entourage ng mga politiko. Yun nandun Auntie Claire. Di ba pwedeng malaman ng taxpayer kung anong nangyari doon?
Oh, may ponto. Point din. Auntie Claire, apin na lang mo kwar ng mga gulang alto. I'm a believer of karma. You got what you give, whatever, it's better good. Oy, Claire, natatawa talaga ako sa kay Claire. Parang siya yung naging attorney ni Liza Marcos. Dapat talaga, wala tayong magagawa kung ganun ang naging galit at irritable si Madam. Yun ang mga komento ng ating mga netizen. Bakit daw irritable si Claire Castro? Nagtatanong lang ang mga tao. Naku po, mga kabibig. So, ito pong ang mga komento ng ibang netizen ha. State resource usage requires transparency. The First Lady entourage was on official government-related mission. It wasn't a private trip. Bakit? Confidential funds ba ang ginamit dyan? It's states fund, personal, or diplomatic. Yung mga komento lang mga netizen ba? So, ano ang inyong reaction ngayon hinggil sa issue na ito, kapipig? Nako. Ano kaya ang maging reaction ni Senator Amy Marcos? Tapos, ito ang sinabi ni Claire Castro na, eto ako. Ito yung comprehensive report na kailangan nila. Yung kung ano ang sinabi ko, yun na yun. Ano pa bang kailangan nila? Dinetalye daw ni Claire Castro lahat. Detailed ba yun? Dapat sana until nag-party sila, enjoy sila. Kasi sabi ni Claire Castro na hindi nakatira si F. Eliza Marcos kung saan nakatira si Tantoco. Okay. If it's okay, okay yun. Pero nagsama sila during party. Diba? Nag-party sila. Nag-enjoy sila. Tama po ba, Claire Castro? Did you ever mention about that part? Ang may mention mo kasi it's all about the program that FL attended. Kasi nakaprograma na yun eh. Kailangan yung sundin yung programa nila. Pero yung party, nandun ba sa program? So yun lang kabibig, ang ating Ladies Libak-Libak for today. Ano ang inyong reaction hinggil dito? Grabe. Paano na yan mga kabibig? Parang mas mas gumulo lalo itong pagsagot ni Claire Castro, no? Sana sumugot na siya nga no comment. Sabi ni PCO Secretary Dave na it's a private matter. Kaya pala private matter yun. Yun pala ang ibig sabihin ng private matter. Diba? So, yun ang kabibig ang ating Ladies Libak-Libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Sabi nga ni Cathy Binag, Auntie Claire, sagutin mo, bakit 7 hours bago na-report ang insidente? Oy, ang dami kasing mga mga nakuhang report ngayon. Diba? Ito pa, naghintay ka ng more than 24 hours para yan lang sabihin mo, nakaitim ka pa. Tamaan ka ng karma. Sinong matinong tao ang maghihintay ng 7 hours para i-report ang isang aksidente o insidente? Baka 7 hours na yan na isalba pa ang buhay ng isang mabuting tao. Unbothered daw si Claire Castro ngayon. So, yun lang ang ating Ladies Libak-Libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Bye everyone! See you next time!